Iba ang naramdaman ni Andrea nang muling halikan siya ng asawa. Hindi niya maalala ng malinaw ang first kiss nila sa hotel noong gabi ng kasal ng ate niya. Kaya di siya sigurado kung ganito rin ba ang naramdaman niya. Hindi niya alam kung normal lang ba na para siyang nahihilo o na parang sinisilaban ang kanyang mukha sa init. Marahan niyang ipinikit ang mga mata at sinubukang tugunin ang bawat halik ni Lucas. Napasinghap pa siya nang maramdaman ang kamay nito sa kanyang katawan. Wait, Lucas! Mabilis niyang iniwas ang labi dito. Ramdam niya ang pagprotesta nito, pero hindi ito tumigil sa ginagawa. Sandali! At itinulak niya ito gamit ang lahat ng lakas niya. Time out! Sandali lang! You're going to give me a heart attack! Wika niya at mariing nakahawak sa kanyang puso. Sa palagay niya ay talagang lasing siya noong may mangyari sa kanila. Dahil hindi niya lubos maisip kung paano niya nagawa iyon kung ganito kalakas ang kabog ng kanyang puso. The feeling was too overwhelming, too suffocating. Tila nawalan siya ng kontrol. Hinihingal at malamlam ang mga mata. Idinikit ni Lucas ang noo sa kanya. I'm sorry. Mabilis siya nitong dinampian ng halik sa labi. Mariin nitong ipinikit ang mga mata at muling sinandal ang noo sa kanya. Siya rin ay napapikit ng mariin. Bumuntong hininga ito. I went too fast. I just couldn't seem to stop myself from touching you. Hinalikan nito ang noo niya at ang talukap ng kanyang mga mata. Pagkatapos ay muling idinikit ang noo sa kanya habang humihigit ng malalim na hininga. Matapos ang ilang sandali, unti-unting kumalma ang tibok ng kanyang puso. Hinawakan nito ang dalawa niyang pisngi. Nagmulat siya ng mga mata. He was looking apologetically at her. Did I scare you, Andrea? Oo. Konti. It was. Ewan ko. Gulat lang ako. Ngayon ko lang naramdaman yun. Buong katotohanan niyang sagot. Kinagat nito ang labi. Well, I hope that's a good thing. Muli siya nitong dinampian ng halik sa noo. Pagkuha na'y umayos ng upo sa driver's seat at pinaandar ang makina. Hindi pa tayo tapos kumain. Where do you want to eat now? Sa bahay na lang. Tsaka parang di na rin ako masyadong gutom. Muli nitong kinagat ang labi. Nagsimula ng umandar ang kotse. Inabot siya nito ng isang kamay at inihilig ang ulo niya sa balikat nito. He kissed the top of her head. That was Danica, ex ko. Pero hiwalay na kami bago pa ikasal si Jason at ang ate mo. Hindi ko naman siya niloko. I suppose talagang nagalit lang siya nang malamang nagpakasal ako bigla. Okay. Ang tangi niyang sagot. It's true. Giit nito. She smiled. Dapat di ako maniwala pero sa tingin ko naniniwala ako. Bahagya niyang tawa. Naramdaman niya ang bumuntong hininga ito. I suppose I should just be thankful. Yeah. For one, mabuti na lang di totoo ang relasyon natin. Kung totoong asawa mo ko, baka naging mas galit ako. Biro ni Andrea. Napakunot noon naman si Lucas. Hey, what's wrong? Bahagya niyang itinaas ang muka para tingnan ito. He was looking tense. Ngumiti ito sa kanya. Pagkatapos ay mabagal na umiling. Nothing. He kissed her again. Anyway, gusto mo bang dumaan sa bookstore para bumili ng recipe book? Pag-iiba nito ng usapan. Hindi na. May internet naman. Doon na lang kukuha ng recipes. Libre pa. Tumawa ang binata. Ang tipid mo talaga. Huwag ka naman ganyan. You're making me feel useless. Siya rin ay tumawa. Why? ATM bang silbi mo sa akin? I don't mind. As long as I can be of use to you. I don't mind being whatever it is. Hindi niya napigilan ang malakas na pagtawa. Ang corny. Bungisngis ni Andrea. Lucas couldn't stop drumming his fingers on the table. He was being a little rude. Alam niya,
pero di niya mapigilan. So this is the layout plan for our next store in Novaliches. Pagpapatuloy ng isang miyembro ng planning team ng kumpanya sa paglalahad ng feasibility report nito, di niya napigilang mapahigit ng hangin nang malamang nasa huling stage na ito ng report. Pasimple niyang sinipat ang relo. 8:00 na ng gabi. Kung siswertehin siya at walang masyadong traffic, makakauwi siya sa loob ng eksaktong 20 minutos. Tinuunan niya muli ang buong atensyon sa presentation at matamang inabsorb ang lahat ng sinasabi nito. Every now and then, he pointed out the flaws he saw in the plan. Nang sa wakas ay ma-finalize na nila ang plan at makontento na silang lahat dito, hindi niya napigilan ang pagngit-ngit ang malapad. He was going home at last. Mula nang ikasal sila ni Andrea 1 buwan na ang nakakaraan, ngayon lang ulit siya nag-overtime. Parang hindi na siya sanay. Ang huling overtime niya ay noong nagkaproblema sa Antipolo store, sa mismong araw ng kasal niya. Tama ang hinala niya. Problema lang sa design at layout ng store ang isa sa pinaka-problema nito. Matapos maayos iyon, maganda na ang naging feedback ng sales nitong nakaraang 3 linggo. Mabilis niyang inayos ang gamit at tumayo ng upuan. Nagpaalam na siya sa mga empleyado at humangos papuntang elevator. Minasahe niya ang likod ng kanyang leeg pagkapasok sa loob ng elevator. He was seriously getting a stiff neck, taking a nap on his hard desk. Habit na kasi niyang mag-power nap ng 30 minutes matapos mag-lunch. Mas nakakapag-isip kasi siya ng tama kapag nakakapagpahinga ng kaunti sa gitna ng araw. Kahit hindi makakain, basta makatulog lang ng kaunti ay mas okay na sa kanya. Ginawa niya ring rule iyon sa mga empleyado. Nagpagawa siya ng kwarto para talaga makapagpahinga ng kaunti ang mga ito, complete with some pillows and couches. Ang ironic lang, siya na nagpatupad noon ay walang sariling unan sa office niya. Ilang beses na niyang sinabing bibili siya pero lagi niyang nakakalimutan. Ilang sandali pa ay minamaneho na ni Lucas ang kanyang Mercedes pauwi sa Ortigas. Pasado 8:30 nang makarating siya sa pinto ng kanyang pad. Medyo hinihingal pa sa pagmamadali. Ilang sandali ay nabuksan na niya ang pinto ng bahay niya. Ang unang sumalubong sa kanya ay ang tunog ng television. Nang makapasok ay inalis na niya ang coat niya at nang makarating siya sa living room, nakita niya si Andrea nakataas ang mga paa sa sofa. Yakap-yakap ang mga binti nito habang emote na emote sa panonood ng TV. Sa tabi nito naroon si Adele, ang white terrier na inampun nito mula sa isang kapitbahay noon. He was not particularly fond of any animals pero mabait ang aso ng asawa. Marunong na rin itong gumamit ng toilet. Tila alam nitong seryosong nanonood ang amo nito kaya behaved itong nakahiga lang sa tabi ng kanyang asawa. He smiled as he walked toward her. Pinigil niya ang sobrang panggitni na makita niya ang bidang lalaki sa pelikula na pumasok sa kwarto ng bidang babae at makita nito ang painting na ginawa ng huli. Alam niyang ito ang part kung saan talagang napapaiyak si Andrea. Nakita nga niyang tila nanginginig na ang labi nito. Muli, kinagat niya ang labi para pigilin ang sobrang pagngiti. It was the 3rd week of their marriage nang mapansin niyang may paulit-ulit itong pinapanood na isang lumang pelikula bawat linggo. Naupo siya sa bakanteng espasyo sa tabi nito sa sofa. Halos hindi siya nito napansin sa sobrang focus nito sa TV. "Hey!" Untag ni Lucas. "Shh! Huwag kang magulo." Wika nito. Ang lahat ng atensyon ay nasa pinapanood pa rin. Muli ay napangiti si Lucas. Isinubsob niya ang mukha nito sa balikat at sinimulan itong halikan. In some ways, he loved this time of the week. Kapag masyado kasi itong absorb sa panonood, hindi nito napapansin ang ginagawa niya rito. "Lucas." Wika nito, nadidistract sa ginagawa niya. "Huwag kang magulo. This is my favorite part." Pero tila nadala na siya at muli niyang hinalikan ng asawa. Yes, he really liked this time of the week dahil by the time na matapos na ang pelikula, he already had her enough to allow him to kiss her like this. Nakayakap ang braso sa baywang at likod nito. Inihiga niya ang sarili sa sofa.
Dala-dala ito sa tabi niya. Walang ano-ano ay tumahol ang aso at binasag ang time-space warp na tila napasukan nila. Gusto niyang magprotesta nang maramdaman ang pag-upo ni Andrea. He had nothing against her dog, pero minsan talaga gusto niyang palabasin si Adele dahil sa pangiistorbo nito. Ilang segundo ring nanatiling nakaupo ang asawa, pagkatapos ay unti-unti na itong nag-relax. Siya rin ay napabuntong hininga na lang. Ang mga kamay niya ay maingat niyang inilapat sa likod nito. As much as he wanted her, he really didn't want to rush her. She was still too young. Sigurado siyang kung hindi sa mga circumstances ni hindi sasagi sa isip nito ang magpakasal. Their deal was clear. Ayaw niyang pilitin itong harapin ang hindi pa nito kaya. Masyado na tayong nasasanay sa ganito. Narinig niyang bulong ni Andrea. Muli ay nagpakawala siya ng buntong hininga. Hey, kumain ka na? Naalala nitong tanong. Itinaas nito ang sarili at nakangiting humarap sa kanya. Nope, not yet. Iling niya, nakangiti na rin dito. Come, kumain ka na muna. Tumayo na si Andrea at hinila na rin siya patayo. Masunurin siyang tumayo at sumunod dito. Si Adele ay kumakahol na bumuntot din sa kanila. Mabilis nitong pinainit ang paella sa microwave at inihain sa mesa. Naglagay naman siya ng plato, baso at kutsara pagkatapos ay magkatabi silang umupo sa harap ng mesa. Si Adele naman ay umakyat sa tabi ng asawa. Bukas may pasok ka na sa school, di ba? Untag ni Lucas habang nagsisimulang kumain. Yap, tango nito. Anong plano mo after graduation? Well, review muna para sa board exam. And after that? Maghahanap ng trabaho. May open ba sa inyo? Nakangiting tanong ni Andrea. I will have one vacant for you. Ngumiti na rin siya. Tumawa naman ito. Hindi ka magandang boss, namimesonal ka. Paano na kapag nag-away tayo? Baka paalisin mo ko. Exactly. Kaya wag mo akong aawayin. Nanlaki naman ang mga mata ni Andrea. Tama pala si ate. Kung sinong may kontrol sa ekonomiya ng pamilya, ay siyang may kontrol sa buhay ng bawat isa. I'll never work for you. Well, bakit ang kapatid mo nagtrabaho sa kaibigan ko? Argue niya. Well, kilala mo si Ate Clarissa. I'm sure hindi siya pwedeng paalisin ng ganun kadali. Tumawa si Lucas. You're right. Uminom siya ng juice bago nagsalita ulit. Nga pala, hindi ba dapat mas maaga kang matulog ngayon? Umiling ito. Nope, 2:30 pa ng hapon ng pasok ko. Are you sure wala kang kailangang bilhin na iba? Clothes? Shoes? Bags? Anything? Lucas, di kami mayaman. But we're not that poor. May gamit ako, no? Nakangiti na saad ni Andrea. Natawa naman ito. Alam ko yun. But still, it's frustrating that you won't let me do anything for you. What? Natatawa pa rin ang dalaga. You're doing a lot for me already. Hinahayaan mo kong mag-alaga ng aso ko. Akong may-ari ng remote control. Hindi mo iniiwang nakataas ang toilet seat. Mahina lang ang tawa mo kapag umiiyak ako habang nanonood. Hindi ka nagrereklamo kapag matagal akong pumili ng bibilihin. Hindi ka rin nagrereklamo kapag matagal akong nag-window shopping. Aba, kumpara kay Mama at kay Ate Clarissa, mas mabait ka. Seryosong sabi ng dalaga. I'm serious, Andrea. Seryoso rin ako, Lucas. Giit nito. Inabot niya ito para madampian ng halik sa labi na buong pusong tinugon nito. Bago pa mawala sa kontrol ang halik, inilayo na ni Lucas ang sarili. Binalingan niya ulit ang pagkain. Anong oras nga palang huling klase mo? Huh? Wika nitong tanong. Obvious na hindi pa nakakabawi sa halik. Pinigil niya ang pagngiti. Talagang isang malaking consolation na makitang hindi lang siya ang affected sa kanilang dalawa. Anong oras ang huling klase mo? Ulit ni Lucas. Yun ba?
2 lang ang klase ko bukas. Anito, absent-minded na hinahaplos ang balahibo ni Adele. Graduating na ako kaya kakaunti na lang ang subjects ko. Free na ako ng 5. Okay. Aniya habang sumusubo ng kanin. Ang mga mata ay nakatitig sa asong kontentong nakahiga na sa tabi ng asawa. Napabuntong hininga ang binata bago marahang pinagmasdan ang napakagandang asawa. Maging totohanan na kaya ang pagsasama ni Lucas at Andrea? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.